hangin, no? Air sa loob ng sinuses dito sa ilong. So anything that's white is usually bone or blood. Because anything that's black is usually air or fluid sa loob ng brain. Kita niyo, habang umaakyat tayo, itong level na ito nandito to eh. Tapos dito, susunod. Paakyat siya ng paakyat. Dalawang parts yan na magkalutong sila. One, right side of the brain. But they look exactly alike. They should be symmetrical. Kaya po, pag may nakikita sa isang side, hindi nakikita sa kabila. Okay. So, yun ang may... Oo, yun ang problema. Yun ang problematic po. Kaya dito po, ang problem natin is dito may itim. Dito wala. So, hindi pantay. Hindi pantay. Ang itim po, yun ang pagkaya sabi ko is either air po or fluid, tubig. Mukhang ito, namatay po yung cells dito sa brain dahil sa may nagbara na ugat. Nawalan mo ng blood supply at saka ng oxygen supply dito sa part ng brain ko na to. On the left side. So, since ang control ng brain is baliktad. Left side of the brain controls yung right side of the body. Right side of the brain controls left side of the body. Maapektuhan mo dito is yung right side of the body. Kaya, I see. Kaya pala. Kaya paralisado siya. Problem po kasi is it's not only one. Meron siya dito. Meron siya dito eh. So, multiple strokes po ni Sir. Most likely, yung cause ng kanyang stroke is yes, the risk factor for it is hypertensive. Tapos mataas yung cholesterol niya. Wala naman po diabetes. Potassium po. Ang potassium naman po kasi bumababa. Yan depende sa... So, ibig sabihin po, yung potassium niya very high ba yung potassium or low? Mababa po so siya. kailangan, di ba potassium, banana is rich with potassium? Pero yung potassium po kasi, it can go down kung hindi kumakain ng pasyente, or kung may iniinom siyang gamot na nagpapaihi sa kanya. But with proper diet, normally you don't need to supplement potassium. Okay. So, kailangan talagang yung natural ang ibibigay namin na ano? Depende na lang siguro nun, kasi basta may na-admit na pasyente na stroke, syempre kinakompleto po yung workup niya. No? So, they check everything. Heart, cholesterol, blood sugar, yung alat ng dugo, yung potassium, yung kidneys, yung liver, mukhang doon sa tests na lumabas, mukhang yung potassium niya medyo low. That's why nag-supplement sila. They probably put doon sa IV, doon sa swero niya. Tapos nung pinauwi siya, since hindi pa masyadong mataas, nagbigay sila ng additional potassium tablets, pero only for 3 days. Ang dapat i-maintain niya talaga is yung for hypertension niya. Dalawa nga yung gamot niya for hypertension. Plus may gamot siya for cholesterol. Okay. Kasi, chances of a So, stroke... kailangan po namin ng research. he needs maintenance kasi the chances of a stroke recurring are very high, especially for patients na uncontrolled risk factors. The chances of a second or third stroke within the next 5 years after the first stroke is about 40 to 50% eh. Pwede pa ulit. Yun nga po. Yung tito ko nga 4 times na po Started nung 10 years ago pa. Tapos, nakita niyo sa kanya, nanigas siya? Ano po, nakita na namin siya, bumaksak na. Sobrang laki ng bukol. Pagbuhat po sa kaluan siya, naninigas lang siya. Matigas lang siya. Nung pagbuhat, ayun na yung pagkaupo na matog na siya, tumirik na yung mata, nakagat yung dila. Kasi yung lokasyon ng stroke niya nandito sa may pinaka-surface ng utak, no? Pag nandito, may mga maliit na porsyento ng pasyente mag-convulsion talaga. Consequence ng stroke nila, ng lokasyon ng stroke nila. Kasi kung itong stroke na ito nandito sa mas malalim, malamang hindi yan magsa-stroke magka-convulsion. Since nandito siya sa may malapit sa surface, may possibility talaga mag-convulsion yung pasyente. But you need to maintain yung gamot. Dapat meron siya talaga ang hypertension. Plus, since kailan taon siya? Nakaulit kasi yung mga cholesterol niya, etc. Since meron siyang gamot for cholesterol, dapat pinanatayan nito para malaman niya if you need to maintain yung gamot niya for cholesterol. So, nagkaroon siya ng seizure dahil nagkaroon siya ng dahil doon sa stroke na dati. Pero, pwede kasing tumaas yung blood pressure niya, pwede mababa. Ayun po pala yung sa asukal ng dugo niya. Putok na Since nagkaroon kayo ng head trauma, the only way kasi to determine kung nagkaroon ka siya ng second stroke at walang naging komplikasyon yung pagka-untog ni Sir is paulit niyo yung CT scan. Yun ang suggestion ko sa inyo.
150, 110 ang dugo niya. Kailangan na sila. Ano po yung mataas po? Opo. Normally, ang gusto namin sa blood pressure, it should be 120 talaga. 120 over 90. Yun po yung pinaka-normal. Normal po, opo. For any patient actually, kahit sino. Ang 100 over 70 po, ano yun? Okay lang po. Okay lang po. Baba pa lang. Kami. 150 over ano ba yun? 110 po. 110? So mataas yun. Kanina po bago po tayo makita, hindi na kayo biniti po siya sa baba. 130 over 80. Okay, yun emergency room. Ito na baga kaya, di nervous ka pa. Nakatak ko. Okay, Tataas niyo po ba to? Bakit? Kaya yung taas? Hindi. Punta na? Hindi. Therapy ba siya after? Hindi rin. Butas na? Hindi po, Okay. ito lang, parang Tanong po. mag-1 week Siguro pa na lang lang natin siya. pakainin sa baba. Nanginginig ako. Yung kumain na photogen ba kayo? therapy, may alam lang po yung... Hindi pa? Hindi naman naninigas masyado. Isil po. Hindi, Isil. kumain na Kasi lang tayo doon mamaya sa baba. paglabas na Okay? po, yun din yung Hindi niya di ba may ng canteen sa therapist baba? po. Hindi, Sige, kasi walang ni-refer din. Tayo kami mamaya, ha? Sa mga, so parang kung yan naman ako sa pagkukonta. Kung nasa kung nasa Baclaran kayo, nasa simbahan ng St. Andrew, meron nag-repeat. Hindi, sabihin mo mamaya, napakainit. Nasa kantin na po sila. Tsaka nasa sa kantin. parang nasa community, sa Florencio Bernabé. Sa community, may nag-rehab doon. Pero alam ko sa simbahan ng St. Andrew, may nag-rehab every Sunday, libre. Kailangan nila silang contact. Kailangan na kayo pumunta para sa Doktora, pag let's say, kasi I'm doing this for charity, Yes, baka ma'am. naman po meron po kayong special na treatment po when it comes to ganitong Well, ano po, tulad niyan yung sa pagbayad or whatever, baka naman po meron kaming discount or whatever since I'm doing this from my own. ang magiging ang magiging problem niyo po kasi here is yung na-stroke na part ng katawan niya. This won't problem, hindi na to magre-recover fully. Hindi na to lalakas ulit na talagang parang walang nangyari kasi may damage na yung brain. Pero po, Okay. may chances na makalakad siya ulit ng normal na lakad. Pwede, pero kailangan nagte-therapy kayo. Tapos dapat nasimulan na maaga yung therapy. Pwede. Ano pong klaseng therapy? Physical therapy, as in, pupunta may kayo sa- masahe siya. May physical therapy po talaga eh. You have to go to a rehabilitation doctor para mabigyan siya ng exercises para ma-strengthen yung paa niya. Medyo malaki talaga yung stroke niya. Okay, okay. No, so, hindi ko masasabi sa inyo na pag-therapy kayo, iinom siya ng gamot, gagaling siya, maglalakad siya uli. Hindi ko masasabi sa inyo yun. Pwede, pero hindi ka agad-agad. Pwedeng next year niyo pa makita, in 2 years, ganun katagal, usually recovery for stroke. Eh, no? At this point, ang gusto natin mangyari is hindi siya magkaroon ng pangalawa, Pangatlo. pang-apat. Kasi Opo. with each successive stroke, mas malamang magkakaroon tayo ng komplikasyon. Baka maging bedridden na talaga siya, hindi na siya makakain na pinatakain niya, baka kailangan niya siya na tubo. Pero ano po, nakakabang niya po yan. Kailangan niya siyang ipa-therapy para maturuan siya paano palakasin ito, tsaka maturuan siya paano mag-hakbang. Opo. Meron po kasi kung taga-Baclaran sila, ang alam ko po doon sa simbahan ng St. Andrew, meron pong physical therapy every Sunday na libre. They just need to contact whoever is there. Pwede pong malaman kung sino po yun. Nandun sila basta Sa pupunta kayo sa simbahan. po? Hindi, sa Sa simbahan. simbahan. Oo. May pupunta mga Pero dito po, meron bang malapit dito? Since kasi na doon muna sa bahay. meron dito pong muna sa physical bahay. therapy pero may hospital po kami. May talagang bayad po siya. Mga magkano ba? I think mga 400 yan per session eh. Pero pagka dito kasi, usually twice a week yan or thrice a week.